Ano? Tara, usap tayo. Ano? Tara, podcast. Ano? Tara. Thoughts and opinions expressed in this podcast are solely those of the speakers and do not necessarily reflect the views, thoughts, or opinions of the PB Association of Students for Computer Intelligence Integration, or PB ASCII. The content provided is for general informational purposes only. The name PB ASCII and associated forms and abbreviations are the property of their respective owners. The mention does not imply endorsement or position to any organization, product, or service. Welcome back to Usap Tayo Sinta, a space where conversations go beyond the academic life and into the realities that shape who we are. I am one of your hosts, Dominic, from BSCS 31N. And I'm Joash, also from BSCS 31N, and we are your hosts for today's episode. Thanks for tuning in. Welcome to episode 2. Tara, usap tayo sinta. Previously on episode 1, we featured women in tech fields. If you haven't seen it already, it is highly recommended to do so. So today is a big one because we'll be looking at the big 5 fields in tech. Software development, data science, web development, cybersecurity, and even UI UX. It's a lot to process when you're still trying to figure out why your CSS won't center. Exactly. When you're a freshman or sophomore, everybody tells you that tech is the future, but nobody tells you which. Are you the guy writing the back-end logic at 3 a.m.? Are you the one that making sure that the SQL injection doesn't wreck the whole database? And exactly. So that's why we're here. Ignitech is basically your README file for the tech industry. We want to help you find your path before you spend 4 years studying something you'll regret later. And to help us do that, we brought in someone who's actually survived the transition from being a student to a professional. That is right. So please welcome our guest, Sir Chris, who's been through and grinded to live the tale. Okay na ba? Okay na? Okay na, sige. English lang pala to. Sige, go. Hello. Ayan. So, mag-introduce na ba ako? Yes po, sir. Okay, sige. Ayan. So, thank you for guesting me here. Okay, actually, okay naman. Okay naman sa akin kasi yung mga ganitong setup. Okay, ayoko rin maging scripted, okay. So, okay sa akin yung mga ganitong setup, like talking with people, ganyan. And, sobrang nakakatuwa na binigay sa akin tong episode na to. Sa akin talaga. Yung binigay sa akin tong episode na to kasi, parang, parang may kaya ako para sabihin yung mga gusto kong sabihin kasi I have the experience of doing what I do and sharing it with other people, okay? And also, parang, ayun, passion ko rin kasi talaga dadadaldal, okay, yun. So, as a madaldal na tao. But anyway, so, yun, I would like to introduce first myself. Yun, so, I'm Chris Piamonte. So, yun, napakilala na nila. And, I'm working as a software development lead. Pwede mo sabihin yung company? Yes. Okay, sa Accenture. Okay. So, ngayon, nakalib ako sa Accenture. Actually, anong araw ba ngayon? Kasi yun, baka malaman ng mga katrabaho ko, but hindi ko sasabihin ko anong araw. Pero yun, nagtatrabaho ako sa Accenture as a software development lead. Okay, so, magto 2 years na ako doon. Pero, I'm started working sa tech since 2019. So, right after ng graduation, nag-work na kagad ako kasi kailangan ko ng pera, okay? So, totoo yun, kailangan natin ng pera. Sino bang hindi kailangan ng pera? But anyway, so I started working 2019 as a software engineer, okay? So, as a software dev rather, yan. So, start ako noon. Tapos, after 5 years, lumipat ako sa Accenture for growth, okay? Yan. But, aside from that, student rin ako before, okay? So, by the way, taga-PUP rin ako, okay? Similar with OA, grabe. So, similar with your existing ngayon. Existing, yan. Kumbaga, kung ano kayo ngayon, ganun rin ako before. Like, student din ako as a ComSci student. Then, under rin ng PUP-DCS, okay? So, kami yung last batch nung nakagraduate without pandemic. Okay, so... Yan, so, sino kayo dyan? Hindi, after kasi nung,
batch namin, PICC kami, next batch, di na sila nakapag-PICC kasi 2020, nag-pandemic na noon. So, medyo mayabang kami doon. And kami last batch ng senior high. Or I mean, kami nakaligtas dun sa pagiging senior high kids, okay? Okay, so wag niyo akong uriin. Joke. Yun, so kami yung last batch noon. So medyo blessed kami kasi nakapag-graduate kami sa PICC. Hindi kami yung umaandar lang sa naka-FB live ganyan. So kami sa PICC tapos hindi kami nakapag-senior high. Okay, so yun. So yun, taga-PUP din ako and I experienced din everything that you experience as a student na nagka-cram. Pero walang ChatGPT sa amin noon. Okay, joke lang. Yun, so, na-experience rin namin yung nagkakaram, yung mga rants sa professor, yung doubts kung ano yung magiging work namin after graduation. Kasi, yun, meron ding times na parang, ang haba ng intro, no? Intro pa lang to. Yan. So, meron din times kasi noon na parang, yung mga colleagues namin or yung mga kabatch namin na parang ganito daw yung dream nila, ganito, ganyan. And so, kami parang, wala pa nung gagawin namin, ganyan, so on. But, hindi naman siya naging hindrance or what, or naging problem at all. Pero, yun, that's me. Yung introduction pa lang, dami na sinabi. Sabi sa inyo, madaldal ako eh. Sige, go. Tama yan. Wow, sir. So it's kind of nostalgic nga naman, sir, na we came from seeing you on the classroom. And now, nasa Usap Tayo Sinta episode ngayon, sir. So, we're very glad to feature you here. And, sir, na-mention nyo kanina, sir, na you chose nag-aral kayo sa PUP and na daanan nyo lahat ng ginawa namin. How did it feel like nung una? Sige. Yun. Before anything else, hindi talaga komse yung ko, yung priority course, okay? Actually, hindi rin dapat ako sa PUP. Wow. Pero, nag-PUP ako as peer pressure sa mga classmates and friends ko ng high school. Kasi most of them, na parang second grading or third grading, nagpupupset sila. Tapos ako parang confident ako na, ay, hindi ako mag-aaral sa PUP. Ayoko dyan kasi malayo, ganyan. Hindi sa mainit, okay. Yun, so hindi naman, kumbaga malayo kasi, parang yun yung mindset, na bakit ka sa PUP, ang layo-layo mo, ganyan sa bahay niya from, So ako sabi ko, hindi ako mag-ano yan. So nakita ko sila, entrance exam sila sa pupset. Sa pupset talaga. Nagpupupset sila. Okay. So ako parang na-OP ako kasi sila nag-uusap-usap. Ganyan. So sabi ko, sige, third batch mag-exam ako. Tapos yun, nakapasa naman ako. Okay. Yan. Sa tulong naman nila, yung mga questions sabi kayo sa akin. Okay. So after nun, pero yung goal ko talagang course nun is hindi ComSci. Hindi rin IT, hindi rin IS, hindi engineering. Wow. Ang course ko talaga nun is pre-med na course. Kasi bata pa lang ako, wala pang Grey's Anatomy nun na. Kumbaga, bata pa lang ako, pangarap ko na talagang magtrabaho sa hospital. Okay, growing up kasi, na-expose ako dun sa mga relatives or sa mga family members ko na nagtrabaho sa hospital. And lagi ako nasa hospital noon. So natutuwa ako pag kunyari pumupunta sa nursing station, ganyan. So parang yun na-emulate ko sa isip ko na kailangan paglaki ko magtatrabaho ako sa hospital. Okay? So bakit tingin ko okay? So pagdating ko kasi sa PUP, may pre-med course naman like psych, food tech, bio, chem, and so on. Pero hindi ko siya maths talaga. I mean, hindi ko siya trip, okay? And pangalawa, nagkaroon na rin ako ng self-doubt na kung iti-take ko ba siya, parang dapat ko ba siya i-take? Kasi takot ako sa chem, okay? So disclaimer, hindi ako marunong mag-balance ng elements, okay? Nakakaiya. Pero yan, hindi ako marunong mag-balance ng elements. Kaya yun rin naging doubt ko na hindi ako pumunta sa USTE, wow yaman, sa USTE, sa OLFU para mag-take ng pre-med course. Kasi nga, baka masayang lang kasi hindi ako natatakot ako. So, ayun, so nilista ko dun sa PUPSET, BSBA, Marketing, HRDN, tapos last yung IT. IT, nalagay ko lang siya kasi yung mga pinsan ko naga-IT. Sabi daw nila, in demand daw yung IT. So, sige, take ko yung IT, ganyan, para may pera daw, para mabilis daw makakuha ng trabaho, which is yun naman talaga. Okay, so, days nung enrollment, nagpunta na ako dito. Parang hindi ako first days ng enrollment, okay? So, nung pagdating ko nung enrollment, dito pa yun sa S508, tapos sabi sa akin, wala na daw IT. Sabi ko, wala pa gagawin ko. Tapos pagbaba ko, sabi sa akin ng ate ko, sige, mag-ano ka na lang Duke, ganyan. Okay naman sa akin yung teaching, pero hindi ko nakikita talaga yung sarili kong gumagawa ng lesson plan, nagtuturo sa mga high school, sa elementary, and so on. So,
Sabi ko, ala, ayoko ng ganyan. Sabi sa akin ng ate ko, mag-ano ka na lang, accountancy. Ang naisip ko, bobo talaga ako sa math, nung high school. Okay. Joke. Disclaimer. Pero yun, sabi ko, bobo ako sa math, parang hindi ko kakayanin mag-accountancy. Tapos sabi niya, sige, ganito, mag-comsci ka na lang. Kasi, pareho lang naman yun ng IT, which is mali. Okay, mali yun. Wag yung, ano yan. I mean, sabi, mag-comsci ka na lang, kasi, pareho lang naman sila ng IT. Pareho lang ng computer, ganyan, and so on. So, kung gusto mo talaga mag-IT, lumipat ka after first year ng IT. Okay, sige. Sige, pag gusto ko na rin umuwi, sige, mag-comsci na lang ako. So, nag-apply ako ng comsci, and then, the rest is history. So, pag pasok ko ng comsci, and natapos ko yung comsci, ibang-iba pala talaga siya sa IT. Okay? So, yun yung story. Paano ko napunta sa comsci. And, to give you a story din sa comsci life ko sa PUP. Joke. Masaya naman siya. Okay. Showbiz. Masaya naman siya na to the point na marami akong natutunan sa comsci. Hindi ganun ka-high level like other schools, but nakatulong din siya to survive dun sa may career life. Okay? Na yung may mga natutunan kasi doon na, or may natutunan ako sa PUP na nadadala ko siya hanggang sa work. Nakatulong siya sa akin sa kung nasan ako ngayon. So, yun yung mga kwento na sa PUP. Ganon. Sir, you've mentioned nga naman, sir, na very parang coincidental talaga na napunta ka sa BSCS, and I feel like many of our students talaga makakapag-relate na nag-end up sila sa CS due to similar circumstance. May naaalala nga ako, sir, na may nagkwento sa akin na pinili nila yung BSCS kasi yung sa pila ng enrollment, nasa harap lang yung CS sa pila nila. So, very entertaining, sir, na even all throughout doon, we end up on BSCS, sir. Is there any notable professors po ba kaya during your stay in PUP? Dapat ba Joke. Meron naman. Para ba to sa mga mag-PUP, comsci? Or kahit sino? Personal question lang. Personal question. Siguro si ilan ba dapat? Or yung mga gusto ko? Okay. Si Sir Mike, so yun. Kaso na siya. Ayun, so sadly. Pero yun, si Sir Mike, kasi siya yung dating advisor ng ASCII. And sobrang hands-on niya dati sa ASCII. Okay, like everything na ginagawa ng ASCII, supportive naman siya. Though wala naman akong sa bagong advisor, si Sir Mon. So, okay naman si Sir Mon din as an advisor. Okay. Pero yun, si Sir Mike, si Ma'am Ria, yun. Actually, student assistant ako ni Ma'am Ria. Itong room na ginagamit natin ngayon, dito ko lagi tumatambay nung college. Like, 4:30 yung uwian namin. Then, up until 9 p.m. nandito ako para mag-compute ng grades ng buong third year. Ganon. So, ako lang to Joke. So, ako yung nag-compute ng grades. And also, sino pa ba? Si Ma'am Ria, si Sir Mike, si Ma'am Naire. Sino pa ba? Sino pa bang winner natin tonight? Joke lang. Yun lang yung mga remarkable na parang tumataksak. Sila Ma'am Dastas, si Ma'am Tan. Kaso, yun, makita na rin sa si Ma'am Tan. Sino pa? Si Ma'am Albano yung dating dean. And lahat naman sila okay. Yun. So, yun lang naman yung mga close ko. Sir Inovero, yun. So, yung mga yun yung mga nakakausap ko and mga hanggang ngayon, stay connected pa rin ako. Pero hindi ko yung Sir Mike, na Sir Mike. Pero in my heart, okay, Sir Mike, okay. So, yun, sila. Very glad, sir, na even up, a few years earlier, may mga nare-recognize pa rin kaming profs from the PUP nga naman. Ano po, sir, nabanggit nyo na actually, na pagpasok nyo na-realize nyo na hindi same yung comsci at yung IT. And parang nasuggest lang sa inyo ng kapatid nyo na parang same lang naman yan. So, parang ako medyo nakaka-relate ako kasi honestly, during the time na pipili din ako ng course, sabi ko rin na parang hindi ako sure exactly kung anong difference sila. Pero napili ko yung comsci kasi parang mas cool siya pakinggan. So parang, what made you realize po nung pagpasok na very different pala yung ginagawa nila? Or parang nalaman nyo na lang as you went, like, during your studies? Pwede ba sabihin to? Joke. Mamaya na lang, after baka mabash kayo. Joke lang. Hindi, kumbaga, yung difference talaga is number one sa subject. Okay, may mga subjects si comsci na tinitake ni comsci pero hindi natitake ni IT. So, doon pala may distinction na. And also, yung approach or yung mindset dapat kasi sa department ng comsci is different talaga dapat siya.
Kasi sa ComSci, more of research-based talaga siya. That lahat ng bagay nasa-solve ng research. And parang elective na lang dapat yung programming itself eh. Kasi hindi, sige, vital siya as a ComSci student or in as a tech na course. Pero ang essence talaga ng pagiging ComSci is you need to learn how to do research, how to solve every problem using research, okay? Magturo na yun, no? Pero yun na kasi naman ini-impose ko sa lahat estudyante ko na hindi nyo dapat i-mindset na kapag nag-ComSci kayo is more of programming, more of prototyping. It's just na nandyan lang sila to show na feasible yung mga solutions na ginagawa sa mga problema nyo. Kasi lahat ng problema sa mundo na-solve na research. Yun. So, yun yung distinction niya. Yun yung hindi nakikita ng mga papasok na freshies or ng mga new gens, PBB. Yan, ng mga new gens kasi naisip nila magko-computer lang eh, ganyan. Pero kapag nandun ka na sa second year ng ComSci, doon mo man na marirealize na iba talaga siya sa IT kasi doon napapasok yung DesAlgo, yung algorithms, yung ano pa ba? Algorithms, yung automata, yung mga ganyang subject, doon napapasok siya. And madidistinct nyo na talaga sa sarili nyo na ComSci student talaga kayo. And hindi kayo same ni IT. Yun. Ganun siya. So, ano po sir, if you were to describe your journey in tech in one sentence, how would you describe it? Ano ba? Madali lang. Wow! Wow! Madali lang naman. Hindi, I mean, nasabi ko kasing madali. Kasi, if you think na mahirap siya, mahirap talaga siya. And kung hindi mo talaga siya gusto, or hindi mo siya ina-emulate since start, wala rin mangyayari. I mean, magiging mahirap ka talaga pag inisip mo na napakahirap ng programming, napakahirap mag-dev, napakahirap mag-project management. Wala talaga mangyayari kung iniisip mo talaga siya. Kaya ako nasasabi siya in my own thoughts na madali lang siya. Kasi yun din dapat yung maging mindset ng bawat isa eh, na ginagawa mo siya kasi gusto mo. Okay? So kung, for example, nag-ComSci ka, may programming kayo, tapos nahihirapan ka sa programming. Kung naiisip mo na nahihirapan ka, I mean, tapos hindi mo talaga siya gusto, then, dapat hindi ka magsayang ng oras, like, dinomotivate yung mga ano. Then, kumbaga parang, kung hindi mo talaga siya gusto, wag mo na siyang gawin, okay? Pero kung, sige, for compliance, gawin mo siya kasi kailangan mo siya. Pero yun nga, in my tech journey, paano ko mo describe? Siguro, challenging. Kasi, sa tech kasi hindi ka dapat stagnant lang eh. Like, kung kunyari, C# yung alam mong programming language. So, dapat, throughout the journey of your tech journey, dapat C# lang alam mo. Kasi, hindi sila yung mag-adjust para sa'yo sa work. Okay? Though, sa academy, hindi rin naman sila mag-adjust sa'yo. Dapat ikaw yung mag-adjust sa kanila kasi binabayaran kanila. And, it is not something na negative na kailangan parang magpapa-exploit ka dun sa mga employers or what. It is something na para makakatulong sa'yo to add value in yourself. Because similar, or I mean, kapag nasa tech ka kasi, similar sa tech, dapat nagpro-progress ka rin. Na hindi lang dapat ito lang yung alam mo. Dapat nag-step up ka kasi as the tech goes up, ano ba tawag doon? Parang nagle-level up. Okay? Dapat nagle-level up ka rin. So, kunyari, alam mo lang C#. Dapat alam mo rin yung Angular, alam mo rin yung AI, Gen AI, yung mga ganyang approach. Para kapag nilagay ka sa isang, in other field, alam mo and magiging capable ka. Kasi kung magiging stagnant ka lang or mariretain ka lang doon, mapag-iwanan ka. Lalong-lalo na ngayon, yung mga new gens, yung mga fresh grad na papasok, mas marami na silang alam kaysa sa aming hindi naman sa matanda. Kumbaga yung kaming mga tenured or matagal na sa industry. Like for example, for me, 7 years na sa industry. So, pag lumipat ako ng work, mas marami na yung alam ng mga ka-competition ko. Hindi naman sa competition na suntukan. Kumbaga, kasama kong apply, ganyan. So, kasi, mas marami na silang alam. Okay, given na, nagturo rin ako, mas nakikita ko ngayon, yung comparison dun sa generation namin, sa generation nyo, na mas marami na kayong alam, na students pa lang kayo, kaysa sa amin na dati students pa lang kami, ang alam lang namin, mag-DevC, ganyan, mga ganong something. Alam lang namin, standard programming, ganyan. So, ayun, challenging siya kasi kailangan yung mag-exert ng effort. Yon, hindi para sa sarili nyo, kundi para mag-level up din yung natututunan nyo. Okay? Kasi kailangan yung mag-survive. Yon. So, totoo yung survival at
ano ba yun? Survival. Yun, so yun. So, totoo yung ganun sa tech, okay? So, totoo yun na kailangan mo mag-survive every day and every year. Kaya laging, ako, for me, yung mga juniors ko, minomonitor ko sila na kung ano yung nagawa nyo, ano yung mga improvements every mid-year, ganyan. Para na-assess ko na dapat ka mag-improve sa aspect na to, ganyan. Para umano ka rin, I mean, pumantay ka rin, or mag-level up ka rin sa tech journey mo, ganun. So, yun. Dami sinasabi. Sir, I love that you mentioned you've been in the industry for 7 years already. So, nasabi niyo, sir, na along the years, you've learned several languages nga naman. Kasi, sabi niyo, on the job, hindi ikaw yung pipili lagi ng language. And, syempre, sir, definitely, merong transition periods between languages. How did you handle kaya, sir, yung parang learning in between, kunwari, a language from this job to the next job na iba totally yung ginagamit? How did you do that transition po, sir? Actually, yun lang rin naman yung sinasabi ko sa mga students ko before. Kasi nag-handle ako ng programming subjects. Okay? Subjects, dami talaga. Isa lang pala talaga. Isang subject. Okay? So, yung ini-impose ko talaga sa kanila, hindi nyo kailangang aralin yung whole system or yung whole architecture ng, for example, ng Java. Okay? Para lang masabi na alam mo or marunong mag-program. As long as na alam mo yung basic and syntax, kaya mo nang i-adapt yung sarili mo to other programming language. So, for example, sa C, pag magagawa ng array, so alam mo na kung paano yung concept ng array, nag-store ng elements, ganyan. So, alam mo na kung paano mag-declare. So, kapag nag-transition ka from other language, mas madali mo na siya magagamay. Kasi alam mo na kung paano nag-exist si array and paano siya dinideclare. It's just na meron lang different syntax in it. Okay? And also, syempre, perseverance. Kasi hindi siya, hindi siya madali lang rin aralin. Okay? Iba-iba sila ng ideas or ng concepts about programming language. But yon, yung pinaka-tip ko talaga dun is aralin lang talaga yung basic. Para alam nyo kung paano siya nag-exist sa mga programming language. Ayun. Sir, nakaka-inspire na sinabi nyo nga naman na Totoo ba? from one concept, syempre sir, kasi Okay. like from one concept, tapos somehow, since kahit magkaiba sila ng language, parang nagagamit mo yung natutuhan mo from this to that. And parang, sir, from someone na came from the start din ako, were you always like this, sir, yung mindset nyo nung before kayo from high school, na wow, so na-mention nyo din kanina, sir, na dapat makita nyo rin sarili nyo na masasolve yung problem na yun. Like, kung sa tingin nyo mahirap yung programming, talagang mahihirapan kayo. Were you always like this as a student po nung high school? High school na parang, ang tawag dito, optimistic na masolve yung mga Yes po, problem. sir. Hindi talaga. Actually, ibang-iba yung personality ko talaga nung college tsaka ngayon, nung high school ako. Like dati, hindi naman sa bulakbol. Star section naman ako ng high school, no? Section 1 ako. Pero yun, hindi ko parang, ang goal ko lang kasi talaga lagi to solve everything is kailangan ko siyang gawin kasi binigay siya sa akin. So, Yes kung po, sir. wala akong other choice na parang, sige, hindi ko siya gagawin, okay lang yan kahit bumagsak. So, wala akong choice na gano'n na parang, na hayaan na lang. Okay? Kasi, yun rin yung kinalakihan ko na kapag may problem or may something na binibigay sa'yo, so, kailangan mo siyang isolve talaga. Opo, sir. So, kailangan ganun talaga. Like, given na as a PUP yan din kasi talaga, yun talaga innate sa atin na kailangan, or resilience ba tawag doon? Basta yung parang driven ka na masolve yung isang bagay na binigay sa'yo. And malaking edge siya talaga kapag ganun yung nag-instill sa'yo sa, paglabas mo ng academe. Ganun. Sir, ang lupit po na sinabi niyo yung parang transition niya from someone na, you say, na bulakbol. Hindi ako Pero bulakbol, sabi baliw. niyo nga, sir, sabi niyo, Baka maano bulakbol. tayo, Pero nasa hindi ako star section po bulakbol. kayo. Nakikinig yung mga tao. Ganun po kayo, and you somehow change your mindset into a problem solver. And nasabi niyo rin kanina, sir, na ComSci wasn't really your first choice. Kasi nga, ultimately, nung una, nagustuhan niyo talaga yung pre-med, di ba, sir? Yes. How did you come into coding nung nag-transition na kayo? Okay. Actually, iyon, share ko lang rin. Kasi may programming subject kami nung high school. Okay? Science class ako, no? Dahil meron kami doon, pero hindi ko lang siya iniintindi. Alam nyo ba, share ko lang, may periodic exam namin, kailangan mong gumawa ng string.
Opo. So, hindi ko alam gagawin ko. Ano, paano to? So, ang ginawa ko, nag-drawing ako ng tali kasi string, di ba? So, sinashare ko siya talaga lagi na ganun. Tapos, wala, 0 ako. Pero 90 naman yung grade ko. Kasi nakakopya naman ako. Okay. Pero yon, so, yung transition na parang sinasabi rin kasi sa akin ng high school friends ko na parang, wala, nangungopya ka lang dati, tapos, ano ka, program ka, okay? So, bakit mo trip yan, okay? So, wala kayong magagawa. Yung kasi yung course ko, so, kailangan ko siyang gawin, okay? So, yun nga, sabi ko na, paano mo siya magagawa? So, kailangan ko siyang aralin kasi hindi ko afford bumagsak, okay? Though, hindi naman para, kumbaga, hindi ko amats bumagsak that time nung college na magkaroon ng 5 tapos ulitin, ganyan. So, wala naman tayong problem sa mga bumagsak. Okay lang yan. Yun, pero yun talaga, kailangan ko lang talaga ng perseverance kasi talaga na aralin. Okay, na which is yun rin yung kailangan if you are doubting to yourself na, for example, hindi lang sa programming, meron kayong lecture na hindi nyo alam. So, anong gagawin nyo? Iiyak na lang kayo, ganyan. So, ang gagawin nyo, i-chat GPT nyo. Joke lang. Ang gawin nyo, aralin nyo. Aralin nyo dapat kung ano yung kailangan gawin. Tapos, yun, so, makatulong sa inyo pag inaral nyo. And, dapat perseverance talaga dapat may perseverance talaga kayo sa lahat ng ginagawa nyo, okay? So, para lang sa akin yan, kung ayaw nyo, diwag. Yun. So, yun lang. So, ganun yung talaga yung transition. Mahirap talaga siya at first place, na hindi talaga yun yung trip mo sa buhay, tapos bigla ka lilipat. Pero, if you have no choice, or, if you have no choice to transition from other field, or from other, kasi ito yung na-offer sa'yo. So, you need to, to cope up with that kind of scenario, okay? Kasi hindi man siya ibibigay sa'yo kung hindi mo talaga kaya. Yun. Doon naniniwala rin ako doon, na hindi ka mapupunta sa isang lugar, or sa isang problema, or hindi bibigay sa isang problema kung hindi mo siya kaya. Okay? Kaya mga students ko nagre-reklamo, hulo, ang hirap-hirap naman nito. Hindi ko ibibigay sa inyo kung hindi nyo kaya, okay? So, yun. Ito ba? Yun. So, in relation to that po, sir, do you believe na parang sabi niyo po, perseverance alone, basta may perseverance kayo, kaya naman mag-survive sa tech. Tingin niyo po, kahit na hindi niyo naman talaga passion, okay, kakayanan naman mag-survive sa tech. Oo, basta wag ka lang inaamats na, ayoko ng ganyan. Walang naman lang ganon, yung parang, parang self-centered lang. Okay? Lahat naman ng tao naghihirap. So, wag kang special. Hindi, kumbaga parang, kahit hindi mo siya passion, or hindi mo trip na nagko-computer or what, or hindi ka lumaki ng ganon, magagawa pa rin siya if you have the mindset na kailangan mo siyang gawin at some point. Ganon. So, sa akin, hindi naman nagbibig deal kung passionate ka sa ginagawa mo. Ay, hindi, parang mali. Hindi nagbibig deal kung before entering to it is passion mo na talaga. Kasi natututunan naman siya. And yun rin naman lagi kong sinasabi, na lahat ng bagay ay natututunan naman. Okay, parang plus factor na lang kung, for example, before ka pumasok ng ComSci, para nakapag-programming subjects ka na or what. So, ganun. Parang, it is something na hindi naman nagiging blocker for you to excel sa kung anong nasan, or kung nasan ka. Ganun. Yun. So, hindi naman po siya hadlang. Parang may benefit. May benefit or advantage, or, mas magiging driven ka sa, sa kung anong ginagawa mo. Sir, sa tingin niyo po ba, is it nice po ba na you chose CS because of your passion? Or sa tingin nyo, you chose BSCS because sa tingin nyo, kikita kayo ng pera dito? Iaahon kayo sa hirap? Sa perspective ko? Opo, sir. Or yung, pang-aliw. Sa perspective ko talaga? Opo, sir. Pinili ko talaga yung ComSci or IT dahil sa pera, okay? Sino ba hindi mo kang pera dito? Totoo Okay, naman po, sir. sino, hindi. Yan, so, pinili ko talaga siya kasi sabi nga, in demand siya, and mas makakuha ka agad ng trabaho doon. So, practicality-wise, pinili ko talaga siya. Kasi kung magpupunta ako, yun rin na naging, tawag dito, parang naging mindset ko, or naging thinking ko, na siguro kaya hindi ako dinaan, or ni-lead sa path ng pre-med or sa med courses. Kasi malaki yung perang gagastusin doon. And sobrang liit ng sahod ng ng healthcare workers dito sa Pilipinas, okay? So, parang it's a blessing in disguise na rin sa akin talaga siguro na pumunta ako sa ComSci na path or sa tech path kasi maraming opportunities sa tech. And hindi siya, or naging mindset ko na sa isang company hindi nawawalan ng IT person. Kasi most of the stuff sa isang company is na-automate na ng IT or ng tech, ganon. So,
for me talaga, practicality talaga yung choice ko or yung reason bakit ako nagpunta sa tawag dito, sa tech field. Pero disclaimer lang din, tawag dito, hindi natin hini-hate or inaano yung healthcare workers dito sa Pilipinas, okay? It's just that na yun lang rin naman yung nagiging notice natin sa current setup sa Pilipinas. That's why there are people or there are healthcare professional na mas pinipiling pumunta ng ibang bansa. Kasi mas malaki yung sahod doon, okay? And yun lang naman. Sir, nakaka-relate talaga ako sa sinabi niyo because you chose practicality. And I think man po, sir, na marami sa mga nakikinig ngayon na practical din na pinili nila yung CS. And ayun nga po, to add to it myself, parang one of my paths talaga na gusto ko dating gawin is med din. Because Gagaya. Pwede mo lang sa akin. ang awas kaya nun may doctor sa harap ng joke lang. Sige. Ganito kasi yan. Talagang naging passionate din talaga ako sa biology and whatever happens in your inside of your body. Pero nung nagre-research na ako about it as a career, parang nakita ko, yun nga po na-mention yung sir na parang mababa po yung sweldo talaga. Oo, for sa the totoong buhay Philippines. lang Diba, na sir? parang hindi kasi ganun kalaki yung sahod talaga ng mga kunyari sa science, sa arts dito sa Pilipinas. Hindi nila pina-prioritize kasi mas priority ng tawag dito, ng Pilipinas is yung kung saan talaga may manpower. Like yung makakapag-exert ng a lot of effort. Though hindi ko naman sinasabi na walang effort yung ginagawa ng arts and sciences, okay? It's just na hindi lang talaga napaprioritize compare sa ibang bansa, okay? Na mas malaki yung sahod pag nasa arts and science ka. Pero yun. Yun talaga, as a PUPN rin naman kasi talaga, if you, given na, sige, sa PUPN tayo, lahat naman tayo is hindi naman ganun ka high level yung income or yung life natin before we entered PUP. So, yun talaga yung nagiging mindset natin na after natin graduate, pera talaga ang labanan. Okay? And I can vouch din naman, vouch. Kumbaga, kaya ko mapatunayan na yung unang kita mo sa paglabas mo ng academe is nabayaran talaga yung tuition. Though wala kayong tuition na. Sa amin parang ang binayaran ko lang ng tuition parang less than 5K for the whole college ko. Tapos after nun parang times, hindi pwede sabihin. Kumbaga parang bayad na kaagad, okay? Na ROI na kaagad yung inaral ko. Yung tuition ko, except pa yung mga baon ko. So, yun. So, malaking factor din talaga na pinili ko rin yung field na to kasi nakita ko yung effect or yung benefit ng pagpili ko sa career na to. So, choose comms. Ayan, piliin nyo. Okay. Advertisement po talaga, sir. Oo. Pero depende pa kasi yan sa amat. So, kung ayaw nyo talaga, wag nyong piliin. Kasi mayroon nang pinipili nyo dahil lang sa pera rin. Okay. Pero, kung para sa pera, magagawa nyo lahat yan. Okay. Papipili nyo yung sarili nyo. Pero kung hindi nyo talaga trip, like, mga friends ko rin before, na sinasabi ko mag-comsci sila, pero hindi rin talaga nila pinili. Mas pinili nila yung path na to kasi parang feeling nila mas magiging masaya sila, mas magiging expressive sila sa sarili nila. Yun. Kasi nga, ang motto ko rin na dapat kapag nasa academe ka, enjoy mo lang siya. Kasi after ng work, after ng academe, puro work ka na lang talaga. Mamimiss mo talaga siya. Okay. So, yun. Daldal ko, no? Nakaka-enjoy nga po, sir. Page 1 pa lang tayo, okay? Sa ano lang tayo? Parang nasa board bullet pa lang, okay? Well, parang nakaka-inspire, nakaka-excite naman yung kinakanta. Totoo ba? Paano ka na-expire? Na, marireturn Oh, agad go. after yung... Oo. Yun talaga yung sinasabi ko na marireturn talaga kagad yung perang inano nyo, okay? Except yung mga pinang-inom, bawal yun. Yung mga pinang-gala-gala nyo, okay? So, hindi kasama yon. Yung ano lang natin, yung mga sa work. Work tuloy. Sa academe yon. So with that, sir, gusto ko namin itanong yung parang how do you get into tech? So from the very beginning, para po sa mga freshmen and sophomore na nakikinig, or kahit sa mga senior high school students na interested mag-take ng tech, gusto po namin malaman kung how do you get into that and like parang ano yung major fields na meron dito sa tech and ano yung ginagawa sa bawat field? Okay. So first of all kasi, kunyari as a freshie, yung unang mindset ng mga estudyante kapag, pag nagtatrabaho, ang feeling ko ang trabaho namin, or ang ending point namin kapag
graduate kami is magiging programmer lang. Opo. Though kami rin naman, nung dati, nung bagets pa kami na parang, sige, pag graduate kami, ang trabaho talaga namin dito, programmer, ganyan, code. Paano kung hindi ka talaga marunong mag-code? Or, hindi mo talaga passion, okay? So, after nung academe namin, yun yung naging parang nagkapagpalit ng mindset namin na hindi lang pala ang bottom line ng pagiging ComSci and IT is programming. Okay, so hindi lang siya doon. And kailangan nang baliin yung idea na kapag programming, yun ang pinakamalaking sahod. Hindi po totoo yun, ate. Okay. Hindi po totoo yun. Okay. So, maraming fields marami ang opportunities sa IT field. Hindi lang programming. So, dapat hindi na discourage yung mga students or yung mga nakikinig na kapag ComSci or IT ka, programming ka lang. Tapos pag hindi ka programming, ano ka lang, wala ka ng kwentang tao. Hindi ganun yun, okay? So, maraming field. Meron kang, sige, programmer, pwede kang maging QA, pwede kang maging business analyst, pwede kang maging support, pwede kang maging technician, IT technician, pwede kang maging project manager, pwede kang maging scrum master, and so on. So, sobrang daming field na hindi lang programming yung pinakamalaking sahod. Okay? Though, malaking sahod ng programming, okay. Kaya kong iba. Yun, kaya kong patunayan yan. Okay. Pero yun, hindi lang programming yung pinakamalaki. And also, hindi lang yun yung magiging ending point nyo. So, don't be discouraged if hindi nyo feel na magaling kayo sa programming or hindi kayo nag-excel sa programming because paglabas nyo ng academe, maraming trabaho na IT related na magagamit nyo yung tech skills or yung mga natutunan nyo sa academe as well as yung mga soft skills na alam nyo. Okay, yun. Sir, na-mention nyo nga po, sir, na maraming opportunities sa tech. Like, kahit hindi siya programming related, may place ka pa rin. And, can you elaborate, sir? Like, for example, what are those kinds of work? Yung kahit yung non-coding, yung coding, Okay, na sige. kaya nyo mabigay. Siguro yung ano na lang. Sige, sa programming, coding pa rin yun. Yung QA, hindi lang siya yung testing lang na magte-test ka ng software. Meron din coding rin siya pag gumagawa ka ng functional test, ng mga automation, testing, yung ganon, yung mga spinach, yung mga functional test, mga ganong concept. So may programming pa rin siya, pero hindi siya ganong ka-intensive tulad ng developer talaga. Meron ding mga business analyst kapag nasa IT field ka pa rin, pero gusto mong kuhain yung requirements na kailangan gawin ng mga programmers. Merong project manager na fa-facilitate nung project manager nga. Kumbaga nagmamanage nung project, nagmamanage yung project para maging stable and ma-deliver yung mga task na kailangan gawin. Merong mga IT support na nagsusupport. Nagsusupport ng mga kailangang gawin, whether it would be software or hardware. Meron ding mga Scrum Masters, okay? So, pag kunyari agile yung software development life cycle nyo, so kayo yung nagpa-facilitate nung Scrum ceremonies, ganun. So, maraming non-code related na profession din, okay? So, ganun. Yun. So, sir, in regards to that, like, yung mga, sabi niyo po na merong mga fields na hindi naman kailangan mag-code. Kasama na rin po dito yung mga UI, UX, yung mga ganun. Oo. Sorry, hindi ko nasama yun. Pero yun, kasama rin yung UI, UX. If you are into designs or something na parang mag-create ng templates or layout without code. Kasi, nowadays, hindi na lang HTML or yung scripting yung ginagawa for UI UX. Pwede ka rin mag-drag and drop ganyan. Sa Figma, ganyan. Sa students ko lang nalaman yung Figma. Ko alam yun. Okay. Pero yun, na yung Figma, tapos pagdating sa code, di naman nagagawa. So, di naman nabivisualize ang tama. Okay, anong amats nyo? Okay. Pero may mga ganon naman na no-code, hindi, ewan ko, basta hindi ko alam yun. Joke lang. Kumbaga, meron mga gano'n na hindi kinakailangan ng intensive code to design this kind of, So, yun. So, meron namang mga gano'n na activities. Kapag, meron naman ako mga batchmates before na yung work nila is UI UX talaga. Kasi yun yung passion din nila. Yun.
Sir, I love na pinag-usapan natin yung UI UX as a topic. Now, na-curious ako since yung elective nga namin is cybersecurity. May narinig po ba kayo regarding that? UI UX? Cybersecurity. Kala ko UI UX. Layo na. Ganun. Hindi, sa cybersecurity, meron din naman. I mean, sa security side ng tech, meron din naman mga ganong tawag dito mga careers, lalong-lalo na pag sa mga companies na kailangan talaga ng intensive security. So, it just need ng proper education lang din and trainings for it. Kasi, yun nga, it's about security and privacy pa rin naman talaga. So, kailangan talaga ng intensive learnings about it. Yun. Sir, so alam po namin na software lead po kayo, right? On Accenture. So, maybe bigyan niyo po kami ng parang advertisement sa path niyo po. Kala ko sa As a Accenture. software dev. Okay, sige. Mga audience kasi natin eh. Joke. Anong parang software path? Yung software dev po as a path. Wala. Mag-ano ka lang, apply ka lang. Hindi. Ayun, i-take mo lang siya. Yun rin kasing common na natatanong sa akin na ano yung tawag doon yung may tawag doon eh, nakalimutan ko. Yung path, yung basta sige, yun na lang term na yun. Yung journey, basta sige na nga, yung path papunta doon sa career ko ngayon. Yun, roadmap, okay. So, yun ano na yung roadmap ko, okay. So, hindi ko siya masagot kasi ngayon lang nag-exist yung mga ganong ano. Pero yung ginawa ko lang talaga to reach kung nasaan ako ngayon. Wow, langit. Kung nasaan ako ngayon is nag-apply lang ako or pinurso ko lang talaga yung dev. Okay? So, sa generation namin, hindi naman uso kasi dati yung meron kang portfolio, kailangan alam mo yung front end, back end, and so on. So, hindi talaga siya, I mean, nag-program lang talaga ako. Nag-apply ako ng, may skills ako ng programming, nag-apply ako, and then, the rest is history. Ganun lang. So, ngayon lang nauso kasi yung mga ganun na na front and back end. Though meron naman kasi talaga before, pero yung usapin about doon is, dati pa siya, hindi naman siya nag-exist. Kumbaga, pag programmer ka, full stack ka talaga. Ganon. So, growing up, bata. Kumbaga, habang nagpro-progress ako sa career, na-develop ko, nalalabas ko yung ugali ko. Pero, yun, na-enhance ko yung sarili ko or yung naisip ko na full stack yung ginagawa ko. Ganon. So, no shame naman or no shade kung full stack or, front end ka or back end. Okay. So, yun pa dapat talaga kasi yung tanggalin yung stigma na kapag back end, mahirap daw yung back end. So, parang basic lang daw yung front end. Well, in fact, mas mahirap pa nga yung front end kaysa sa back end. Okay. Pero, depende sa cases yun. Okay. Yun. Sir, so I love yung pinatutunguhan ng topics natin. Na-explore natin lahat ng mga fields like UI UX, cybersecurity, and yung web development, software development. I think it would be more appropriate for us to take a short break. Yes. Break yarn. Cut. Welcome back to Usap Tayo Sinta. So previously, we discussed the 5 major fields in tech. Now, sir, nabanggit niyo po kanina yung Figma as a tool na na-introduce sa inyo ng students, lalo na dun sa UI/UX aspect. So, we were wondering if may iba pa ba kayong tools like, in general sa tech na nagagamit madalas? Okay. Sorry. Wait lang. Yan. So, sa tech tools na pwede magamit. Actually, yung common talaga na ginagamit is yung Git, kung familiar kayo doon. Na hindi lang siya in general na for programmers lang only. Okay, so pwede siyang magamit in other aspects like for example sa data science, sa programmer, sa UI UX and everything kasi ayun, so hindi na kasi uso yung alam niyo naman na hindi na uso yung pasahan ng flash drive para lang makuha yung codes or something yung makailangan nyo. So it is an essential necessity yung GitHub or yung GitHub tuloy, yung Git to be used as a tool sa mga projects or sa communication from different roles. And also, for different roles, for example, sige, kung hindi lang tayo nagpo-focus sa programmer or sa programming itself. So, syempre, may mga non-code related
tools rin na pwedeng magamit. Okay, so kung kunyari ayaw nyo mag-programming, ganyan, pwede kayong gumamit ng Figma for UI UX. Pwede kayong gumamit ng Jira, Bitbucket, or ano pa ba isa? Yung Trello for project management. Okay, so to organize yung tasks na kailangan nyo gawin. Na yun din, na hindi lang yung mga project managers or yung mga non-code tech users yung gumagamit nun. Even yung programmers should be capable on understanding yung mga ganong tools. Kasi doon rin sila maglalagay ng mga kailangan nilang gawin doon sa mga ginagawa nila. And also, nakalimutan natin itanong din yung data science kasi nowadays, connected with AI, yung data science din kasi parang pumapasok na rin yung data science dun sa current concept ngayon sa industry. Okay? So, very common din yung data science because yun, malaking factor din siya yung role na yon sa mga ginagawa ngayon sa tech industry. So, if tatanungin tayo dun sa mga tools na pwedeng magamit doon, it would be simple na SQL, yung mga platforms or tools na makapag-script makapag-SQL scripting kasi more of data and database related sa data science, mga ganun. So, pero marami pa kunyari for example, if you want to do visualization, you can do or you can use Power BI, Tableau, yung mga ganong stuff na pwedeng magamit for data science purposes, yung mga ganong bagay. Ayun. So, parang ang pinaka-general lang na ginagamit ng almost all fields po talaga is Git. Git and also yun. Yun, parang Git kasi as in my experience, Git tapos Visual Studio, yun yung mga ginagamit ko in everyday tasks or everyday activities na ginagawa ko. So, yun yung masasabi ko na usually na common naman talaga kung focus mo talaga is software development na project or team, parang ganun. Ayun. Sir, so na-mention niyo po, sir, na maraming technical skills like yung programming and yung Scrum ay depende sa product development niyo. Pero what about naman, sir, yung mga soft skills na kailangan nating i-develop sa tech? Okay. Soft skills na kailangang i-develop or ma-achieve nyo before entering sa Yes po, sir. Siguro yung number 1, pagiging mabuting tao. Yun, hindi, totoo naman siya. Okay, totoo naman siya. So, hindi naman siya common na alam natin. Or dapat naman talaga siya. Pero, sige, more of, yung matinong sagot. Siguro yung, number 1, yung sinasabi ko pa rin kanina, yung perseverance. Kasi, paano mo gagawin kung hindi ka magsisipag dun sa kailangan mong gawin? And also, siguro, yun yung some of na pwede nating is yung natutunan ko rin during nung nasa academe na kailangan maayos yung communication mo. Okay? Though hindi na, syempre, meron naman mga introvert and extrovert na tao. So, hindi naman natin mapupush yung sila na makipag-deal with other people kung hindi naman nila talaga kaya. And it's okay na ganun yung approach nila. But, communication is very important talaga because doon mas na-address yung mga problems, hindi internal problems, like yung mga problems na kailangan i-solve. Like, kunyari, meron kang activities na, or tasks na hindi mo alam. Ganyan. So, paano mo siya i-solve? Na on your own lang, ganyan. So, meron namang kaya yung ganon, pero meron pa rin naman na something na kailangan mo ng help with other people. So, you need to communicate with them to understand sa kung paano siya gagawin or ano yung magiging advice nila. And sobrang laking factor ng communication sa work industry or sa work, okay? Kasi mas naiintindihan nyo kung paano gagawin yung isang bagay. And yun, paano nyo masasolve siya as much as possible. Or mas mabilis nyo siyang masasolve. And also aside for being sa communication, yung maayos na communication, siguro yung aspect of yung pagiging critical thinker. Okay? Na dapat hindi lang nag-stay ka lang dun sa kung ano yung naintindihan mo. Dapat nag-explore ka rin ng things na pwede pang makapag-develop or something na
Hala na mental block. Yung para magpaano ng kailangan mong gawin. Kumbaga mas may improvement pa. Okay? Kasi yun naman rin sinasabi ko na aside from being good in programming, dapat magaling ka ring mag-critical thinking and analytical thinking. Kasi yun yung essence para mas magets mo talaga kung ano yung kailangan mong gawin and paano mo siya masolve through programming. Yung mga ganung bagay. Ayun. Sir, so nasabi nyo nga yung communication. And I've noticed nga naman po, like, developing with other people sa other projects, I've noticed na definitely maraming conflicts of ideas talaga. And how you communicate yourself to others talaga matters nga naman. Kasi their way of thinking definitely differs from us nga naman, sir. No? So, aside from critical thinking nga po, sir, and communication, do you think leadership and professionalism also is a factor? Yes, actually, kapag pumasok sa work industry or lumabas ka na ng academe, ang importante talagang ma-impose sa utak mo is to stay professional sa lahat ng ginagawa mo. Okay, kasi sa academe na nasanay tayo na yung ginagawa natin, for example, tayo, na kinakausap kita ng, hoy, bakit di mo to ginagawa? Ganyan. So, hindi siya pwede ganun. Yes. Kasi, hindi tayo, or yung paglabas mo, iba yung take ng mga taong nasa labas ng school. Okay? So, kailangan always stay professional sa attitude. Pangalawa, sa ginagawa mo. Okay? So, number one sa attitude, yun nga, yun sinabi ko na kailangan parang professional ka to handle things, to communicate, to address certain problems, and to raise any concerns sa team mo. Okay? Na hindi dapat laging agitate ka or laging naka-rage ka, kunyari hindi nag-a-align sa gusto mo. At hindi siya ganon. Okay? Dapat stay professional kasi baka masapa ka nila. Baka ma-feedback sa iyo na parang hindi ka professional to handle everything. Tsaka tumatanda ka na, hindi ka na dapat, hindi ka na dapat laging gigil kung hindi mo talaga kaya, okay? So, you need to think any solution that won't trigger chaos dun sa team. And also, to professional when doing tasks, okay? So, kapag sinabing professional in doing tasks, dapat kapag sinabi yung deadline, eto lang yung gagawin mo. Or dapat i-deliver mo siya within the deadline stuff. So, for example, meron kang programming task na sinabi ng lead mo na kailangan mo deliver siya next Friday. Okay? So, hindi naman siya ini-impose na kasi sa isip niya kayang gawin niyang ganyan. Pero feeling ko hindi naman ganyan. So, pwede mo naman siyang i-address na feeling ko hindi to kaya, feeling ko tawag dito, marami pa akong kailangan ito consider. But if you commit on a specific day or timeline, dapat professionally mo siyang ma-address to deliver that on the same day. Or on the specific day na pinag-usapan nyo. Kaya yun rin yung, nung nagtuturo ako, yun rin yung ini-impose ko sa mga students ko before, na kapag sinabi kong 11:59 PM, tapos itong date lang na to, dapat masubmit nyo siya sa akin ng ganong oras at ganong araw. Kasi ayokong maging culture or maging kalakihan ng mga students ko na parang laging pwede po ba sir na parang ipasok ko na ito ng ganito, ganyan, na parang pwede po ba extension, ganyan. Kasi sa totoong buhay, hindi siya nangyayari, okay? Kung mangyayari man lang siya, may case-to-case basis na nangyayari siya. At kung nangyayari lang siya, it's either may pandemic, may sakuna, may na-aksidente ka, ganun lang siya nangyayari. Pero on the normal day, hindi siya nangyayari talaga, okay? So, yon. So, sa mga students, dapat stick with the deadline, okay? Huwag kayong paka-special. Yun. Kumbaga parang learn to be professional as early as now. Kasi madadala nyo kasi talaga yan kapag hindi nyo siya pinapractice in your student life, okay? So, kayo rin, pero sige, you do you. Pero yun, kayong pero yun yung lagi kong advice, always stick with the deadline and be professional in everything you do. Okay? Kasi kung kaya ng iba, bakit din nyo kaya? Yun. So, Sa bagay nga po, Yan. sir. Naalala ko nga po, sir, nung handle nyo po yung OOP namin, I remember meron kayong programming task nga na, you were very particular nga naman sa deadline. And tanda ko noon, I was really rushing nga naman. Totoo ba? Kasi Parang paano hindi naman. paano pag di ko napasa yun? So, automatic 5 ako. 65 naman, okay. Natatapik naman tayo ng Diyos. Pero hindi, yun talaga, kailangan talaga maging professional. Okay, hindi porket estudyante. Or pag sinabi kasing professional, feeling kasi ng iba, kailangan professional ka sa work. Kasi doon nagko-connect yung word na professional. But being professional should be
learn ng everyday. I mean, pinapractice siya dapat sa deadlines, sa attendance, sa delivery, sa attitude, ganyan. So, dapat pinapractice siya. Kasi, that will lead you to a better place sa kung saan mo gusto. Okay? Yun. Definitely, sir, nga naman, pag may delays Mm. nga kasi, of course, ma-affect yung buong project. Actually. So, sir, nabanggit niyo po na kayo ay programmer din po yung current path niyo. So, Yes. paano niyo po napili yung field of expertise niyo? Paano niyo po napag-decide na dito kayo? Na maging programmer. Kasi malaki nga doon yung sahod. Okay. So, doon lang tayo sa totoo. Okay. Malaki kasi talaga yung sahod. So, yun yung mindset ko. Kailangan programmer ako. But, kidding aside, kumbaga, parang kasi during the ACAD, nasa estudyante ako, nagpo-program naman talaga ako na, I mean, kaya kong mag-program. Wow, okay. I mean, nagpo-program naman ako. Like, may programming subject, nagpo-program ako. Sa thesis, nagpo-program din ako, ganyan. So, ayun, parang na-practice ko na siya and nakasanayan ko na siya na ito rin yung magiging path na tatahakin ko aside from the practicality. Okay? So, and I love solving things using programming, ganyan. Hindi lang halata, pero ayun, nakakatuwa lang siya and nakakapikon lang minsan. Pero yun na yung parang skills ko in life, ganyan, na kailangan kong tahakin. And, yun, na parang, yun na talaga yung inisip ko. Kasi sabi rin kasi sa akin dati nung internship namin na kapag meron kang gustong i-take na field or I mean na career, dapat simula pa lang na naisip mo siya, yun na dapat yung gagawin mo. Like, tuloy-tuloy ka na. From your internship, papunta hanggang mag-retire ka na. Kasi mahirap yung parang programmer ka, tapos gusto mo maging QA, gusto mo maging programmer ulit. Kumbaga yung learning is hindi siya progressive na, sige, sabihin natin na paiba-iba ka nang natututunan. Pero, mas maganda kasi na meron kang isa lang na forte and tuloy-tuloy mo siyang dine-develop as time goes by. Ganun siya. So, sir, mahirap po mag-transition between fields? Depende siya sa cases ng kung gusto mo talaga, I mean kasi yung kunyari, for example, yung friend ko, QA siya, tapos sinasabi ko sa kanya mag-dev ka na ganyan para mas mabilis makakuha ng trabaho kasi mas maraming job opportunities sa dev, okay? Pero sinasabi niya sa akin, and gets ko rin naman siya na hindi niya na afford ng time-wise na mag-transition from QA to dev kasi ang daming kailangang aralin. Hindi lang yung syntax, yung programming itself, but yung mindset and yung principle on how you deal with work stuff every day. So parang kailangan baguhin mo na yung concept mo ng pag-solve ng problems, ganito. Na dati nagte-test ka, tapos ngayon kailangan i-solve mo yung problem. Kumbaga mag-shift ka ng panibagong mindset. Pero yun nga, it depends on people's perspective. Kung kaya mo mag-shift from one thing to another, then okay lang yun. I mean, sige, ikaw na. So, kumbaga, I mean, it depends pa rin sa tao yun. But I suggest na kung sa tingin mo talaga na gusto mo mag-programming ka na tuloy-tuloy, ganun. Para consistent and nande-develop mo yung skills mo as time goes by. Ganun siya. Parang dire-diretso na. Yes, oo. Sir, so sinabi nyo na kapag may isa kang path na nakita and nagustuhan, dapat patuloy-tuloy na yun from internship to employment. Pero, what if naman, sir, currently, kunwari, isa kang estudyante and unsure ka sa dapat mong i-take? Ano yung masasabi mo sa kanila para masabi nila kung eto ba talaga yung path na kailangan ko i-take? You need to explore everything. I mean, hindi ka lang dapat kung ano yung hinain sa'yo, yun lang yung yun lang yung accept mo. You need to explore everything. Kaya nga mayroon tayo mga extracurricular activities like joining organizations, attending seminars, attending hackathons, attending workshops, and so on. So, hindi lang dapat, being a student or during the time as a student, dapat hindi ka lang nababox in sa pagiging student alone. You need to have connections with other people and to extend your knowledge outside from the school. So, doon mo kasi marirealize na hindi pala ako para dito kasi meron palang ganitong activities na pwedeng magawa. So, yun, ang laking factor nowadays, lalo na ngayon sa generation, na ang daming organizations and ang daming extracurricular activities outside campus na nakakapag-explore kayo ng mga bagay na sa tingin nyo na pwede pala siya
na hindi lang pala programming or hindi lang pala ito yung kailangan gawin. So, ayun, yun yung nasasuggest ko talaga na you need to explore everything. Yun. Para, yun, for your betterment rin. Nung sinabi niyo, sir, na to find your path, you have to explore. Parang naalala ko, sir, na parang mga ginawa ko din. I joined AWS under their cybersecurity SBD. And parang from there, I explored yung cybersecurity. And currently nga, nagdadouble ako ngayon sa data analytics, like looking into the stock market and predicting. And parang pinaka na-enjoy ko out of the 3 paths I've explored is hindi ko pa na-mention is C programming talaga. Totoo ba? So, syempre, sir. Okay. Hindi kasi, ayun, tama rin naman yun, na parang hindi lang dapat isa yung alam mo. Dapat you can be capable to do anything. Para, ano ka, malakas ka, ganun. Kumbaga parang may choices ka if you Oo nga po, sir. don't want this one, pwede kang mag-lean sa sunod. Okay? Para parang may other options ka if mag-fall back ka dun sa option mong una. Yun. Ganun siya. Parang kailangan mong mag-explore para mas maintindihan mo yung sarili mo kung saan mo talaga gusto. Yun. So with that, sir, may advice ba kayong mabibigay para sa mga interested sa tech pero wala pa sila sa like point na nasa choosing paths pa lang sila? Parang unsure pa lang sila if gusto ba nilang mag-tech. May advice ba kayong ibibigay? Pera talaga Pera talaga ang labanan sa mundo. Hindi, sige, give na natin, pera talaga. Okay. Totoo yon. Pero, baka sabihin, puro pera yung pag-usapan natin dito. Okay. Sino ba hindi mo kang pera? Hindi, yung advice ko talaga sa kanila is to choose tech because tech is improving every day, every minutes, every second. Tech is improving or nag-evolve siya to different versions. Okay? And kapag ganun yung industry na pinapasok mo, or ganun yung industry na nagiging belong ka, part of it na marirealize mo na hindi siya natatapos or hindi siya matatapos at all. Though, yung iba rin naman hindi natatapos but sobrang bilis ng improvement when it comes sa technology, like yung developments and technology. And sobrang maraming opportunities na pwede mong mapuntahan sa tech industry. Kaya yun talaga yung sinasabi ko na go for it kasi sa isang company nga, hindi nawawalan ng IT or tech group doon sa company. So, hindi ka makakita ng for me, hindi ka makakita ng company na walang IT support, programmer, ganyan and so on. So, yun. You can be anywhere sa bawat industry. Yun. So there's like an abundance of opportunities. Yes, meron talaga. So, sir, na-mention niyo po, sir, na pera, yung labanan. Okay. Well, marami sa atin na syempre nangangailangan. Pero, let's say you chosen a path and you're ready to take the next step. How can you show yourself to the recruiters? How can you get noticed by companies para employ ka nila? Okay. Magkaiba kasi yung generation kasi namin ngayon, ngayon talaga. Generation nyo ngayon versus generation namin, okay? Sobrang dali lang sa amin before, okay? Like dati, pag nag-apply kami, magpapasa lang ng resume, exam, interview, job offer. Ngayon kasi sobrang laki na ng nangyayari, sobrang laki na nung scope ng ginagawa. Like, pasa ng resume, initial interview ng HR, after that, exam, for example, programming, live coding yon, naka-open yung laptop mo, malamang, yung naka-share screen ka, tapos nagko-code ka, tapos naka-open yung camera mo and mic mo, tapos pinapanood ka nung assessor kung paano ka mag-code, so doon pa lang na-assess na nila. Tapos after ng interview, final interview, and then saka job offer. So, nasasabi ko sobrang hirap niya na nowadays. Kasi given na for example ako, parang nasanay ako na interview lang. Kasi pag interview, kaya ko siyang itawid. Wow, ano pala yun, no? Extemporaneous speaker. Anyway, joke. Yun, so kaya mo siyang itawid before. Magsalita ka lang, nag-exam ka lang. Yan, kaya mo na siya. Pero ngayon kasi ang dami ng challenges. But, yun nga, balik tayo doon sa tanong mo. Hindi nasagot yung tanong. Balik tayo doon sa tanong mo, ano mga kailangan i-prefer? Siguro, yung readiness to understand kung ano yung pinapasok mo talaga.
na kunyari sa programming. So kailangan mo maintindihan na programming talaga yung pinapasok mo. And you need to practice before applying. Na kaya mong mag-solve ng problem, basic problems using programming itself. And also you can address anything or you can tell them your capabilities. Okay? Kaya marami nowadays na meron ng portfolio, meron ng connection sa ganito, meron ng mga hackathon experience, meron ng mga ganito. Which is, tama naman. Tama naman siya kasi, sabi ko nga, nagiging competitive na yung tech and dapat competitive na rin din yung mga tao. So, you need to exert effort to hone your skills and to add more value to yourself. Ganon. So, hindi ko pwede kasing sabihin na ganito lang dapat yung gawin mo kasi that's our generation and tapos na siya. Parang tanda ko naman, 7 years pa lang. Pero yun kasi yung before. Pero ngayon kasi, matindi na yung labanan. Which is yun naman talaga yung fallback ng pagpasok sa tech. So, given na maraming opportunities, pero maraming ka rin kalaban at the end na hindi lang, kahit feeling mo na parang sobrang galing mo na, ganyan na, parang sobrang dami mo ng alam, may mas maraming alam pa sa'yo, okay? Which is si Lord. Joke. Parang mas marami bang alam sa'yo na mas maraming experiences. Sorry. Ayan. So, kailangan mong mag-excel din. Sorry, natawa ko. Yun. So, kailangan mo rin mag-ipon ng experiences. Yun. So, ayun. So, you learn to be... Sorry. Ayan. Sorry. Okay. Casual lang. So, you've mentioned nga po na you need to add value to yourself to be noticed by organizations like companies that would be willing to hire you. Pero like, how do you think yung role ng organizations in that? And were you any part during college? Diba? Ng organization, like yung mga ASCII, ganyan? Yes po, sir. Siguro, yun nga, good thing na meron mga, sorry, tatawa pa rin ako. Anyway, yung mga AWS, yung mga, yung mga camera nyo kasi, tatawa ko. Anyway, yung mga organizations na, sinasalihan nyo, wait lang, sorry. Ayan, so yung mga organizations na sinasalihan nyo, like yung mga extracurricular activities, wait lang, sorry. Okay. Yan, yung mga extracurricular activities nyo na nakakatulong sa inyo to explore and to gain networks para makakuha ng experiences. Kasi for example, sa amin dati kasi wala kaming AWS. Meron lang kami yung ASCII, which is helpful rin naman. For me, naging helpful si ASCII kasi mas na-practice yung connections ko with other people. How to create projects, how to organize certain stuff na kahit hindi pa ganito kalala yung before. Yan, so nakatulong rin siya sa akin before. Pero yung mga technical sides, connections with AWS, yung mga ganun, nakapag-expose sa inyo kung ano yung talaga yung ginagamit sa industry. And yun yung nagiging malaking factor din. Kaya, I advise din to join yung mga organizations. Like, for example, yung mother org ng ASCII, ng computer science, which is yung ASCII, to expose yourself connecting with other peoples and to gain networks para sa explore nyo sa outside of the academy. Mga ganon. Yun. Sir, so I've been hearing a lot about this connection thing. Is it actually overrated? Nakatulong nga ba siya talaga sa career nyo as inside the technology space? Yung technology-based, Yes. Mga yung connections, dati sir. kasi konti pa lang talaga yung hindi pa ganun kalaki yung resources. So, I mean, university-wide lang naman talaga din kasi sa amin dati. But in technical, I think sarili ko lang din yung naging ko rin nun. Kasi hindi pa, yun nga, as mentioned kanina, hindi pa ganun ka-intensive yung labanan pag papasok ka sa tech industry. Okay? Yun. So, hindi ko masabi na nakatulong siya in the sense of tech, but it can be nakatulong siya sa part of dealing with other people. Ganon. Which is helpful rin naman. Kasi, if you cannot deal with other people, then paano mo magagawa yung mga ginagawa mo? Okay? I mean, yung technical side, natututunan na rin naman siya in your own self-study, ganyan. But yung dealing with other people or connecting with other people is something na parang worth it rin siya. Okay? So, aside from doing some technical study or technical improvements, you need to have networks as well.
Okay? So network na connecting with big peoples like CEO, yung mga ganyan. Connections with the colleagues from one university to another. Ganyan. So, yun. Yun yung sa akin parang based on my experiences that I can share na nakatulong. So, very helpful din naman yung org sa pag-practice ng like dealing with your Mm. future colleagues. Yes. In relation to that, sir, kasi third year na rin kami ni Dominic. Mm. And so, we're curious po kung paano yung naging experience niyo with the internships nung pumasok na kayo? Internship, mahirap maghanap ng company. Oo. Lalo na ngayon, mas sumirap kasi mga students, mas gusto yung may pera. Okay. Well, totoo naman na kailangan ng pera, okay. Pero dapat kasi merong pera talaga, or I mean allowance na binibigay. Pero sa amin kasi dati wala. Pero yun nga, mahirap maghanap ng company na pag-anuan ng internship, okay. Given several factors, like for example, companies look for someone who can do what they are doing currently in their business. Okay, so possible na baka hindi kayo matanggap kasi hindi kayo fit dun sa ano nila and hanap na naman kayo ng company. So on my experience, parang start na ng semester ng internship, parang 1 week kaming naghahanap ng company, nagpapasa ng resume. And very often talaga yung pag nagpasa ka ng resume, tatanggapin lang nila tapos hindi ka na nila babalikan. Ganon. So very common siya and you need to be mentally prepared for that, na hindi ka malulungkot or hindi ka madi-discourage kapag walang company pa rin na tumatanggap sa'yo or parang wala ka pang internship. Okay? So, okay lang yan. But, meron pa rin, magkakaroon pa rin yan. And, yung always tip ko or sinasabi ko kapag sa mga students ko na mag-internship, always expose yourself sa totoong nangyayari. Okay, so for example, programming. So, maghanap ka ng development na task or develop a company that offers development task, and also expose yourself on doing face-to-face in office. Okay? Kasi para ma-experience nyo talaga yung totoong nangyayari, like yung rush hour, yung baliyahan sa biyahe, ganyan, no, araw-araw papasok, 8 to 5, ganyan. So para yun naman kasi talaga yung goal ng internship, to be your training ground in preparation sa industry. Okay? Para alam mo na kung ano talaga yung nangyari, alam mo na yung mga office politics, yung mga ganyan and so on. So, kailangan mo siyang ma-experience at all. So, yung meaning nyo ba ng internship, yung internship talaga na OJT or internship na common na ginagawa ng students? Yung OJT po, sir. Okay. Sige. Ayun, so yun yung sinasabi ko lang talaga lagi na wala ring definite na programming language na kailangang aralin. You need to, if you want to be a programmer, you need to be prepared on everything that you need to do. You need to be, you need to have the willingness to learn dun sa kailangan nyo matutunan, dun sa OJT, or dun sa company na gusto nyo pasukan. Yun. So, para with your experience po, sir, gaano katagal po yung naging OJT? Nakalimutan ko, parang 200 or 300 hours. Ganon. Parang 20 days. Especially yung 20 days na nag-OJT. Tapos, on my experience, sobrang ano siya, happy naman ako kahit hindi naman ako napunta dun sa company na gusto ko. Kasi parang no choice na ako So, kailangan pumunta na ako dun sa, piliin ko na to. So, go na ako dun. So, but in my experience, ayun, na-expose naman rin ako sa mga, kung ano yung kailangan gawin, ano yung approach na need gawin dun sa development task or dun sa mga kailangan gawin. And, I think yung memorable sa akin during the internship or yung OJT is yung experience, yung real experience doing business stuff or complying dun sa business requirements na kailangan gawin. Ayun. And also yung mga nakilala sa office, ganyan, connections. Yun. Sir, you've mentioned before na yung internship nga is from your connections on the org. How do you think LinkedIn would affect that in being more desirable towards more companies, sir? Okay. Kasi sa LinkedIn nowadays, very useful na siya. Like, lagi na siyang nagagamit kasi, nowadays, na-utilize na siya ng bawat companies to be a platform to connect with other people, to connect with the people na capable or can be included with their company. Something like that. Na kaya,
ina-advise ko rin na ma-expose yung bawat student on posting not only in Facebook but also utilize yung LinkedIn because doon rin nagkakaroon ng networks. Kaya as mentioned nga kanina, di ba, parang mas maganda na magkaroon ka ng mga networks pa rin para to grow yung connections mo with other people, to connect with them. Yun. Kayo ba may LinkedIn ba kayo? Siyempre, sir. Na-require po sa amin yan. Nino? Ng elective po na. Sa Okay. cybersecurity. Siyempre, Actually- sir, baka gusto niyo i-shoutout yung LinkedIn niyo. Oh, hindi na, no. Hindi ako mapansin. Okay. Hindi, I mean, yun, maganda na na-expose kayo sa ganon. Kasi as early as now, mas nabibuild yung profile nyo. Kung wala man kayong portfolio at all, at least, meron kayong connection with the company itself. Kasi wala namang company nagko-connect through Facebook, ganyan, di ba? So, yun, good thing na na-introduce kayo sa ganong concept. Okay. In relation to that, sir, kaya rin kami ni-require actually kasi kinailangan namin mag-post ng mga certifications doon sa mga LinkedIn namin. So, tinuruan na kami mismo ng elective prof namin kung ano yung parang peek into the culture nga pag nasa work ka na talaga. And so, parang with that, gusto po namin malaman how helpful po yung mga certifications, yung mga leak codes, and ganun. Okay. So, yan. Nowadays, kasi mga certifications, kasi may bayad yun, di ba? Pero yun, in the stance with certification, ewan ko, nagagalang ko sa perspective na hindi ako nagpapacertify. Ay, sir, Kasi- so wala kayong certification? Meron naman, naging requirement lang siya sa company. Pero all throughout in my career, parang isang beses pa lang ako nagkaroon ng certification. Pero, maganda rin kasi may certification ka. Yun nga, parang similar siya with portfolio to show the people na you are capable to do this stuff, okay? But if you have the chance to, or I mean, you have the resources to gain those certifications, then I mean, i-grab nyo siya kasi sayang naman siya. Lalong-lalo na kung may magpro-provide naman nun. Ganon. So, yun. Sir, so parang yung current career niyo po pala is parang kabaliktaran ng trend recently na Actually, iba siya dun sa trend ngayon. Kaya yun nga rin yung in-expose ko rin, expose talaga. Pinapakita ko kanina na different yung generation nyo sa generation namin ngayon. Na yung ngayon, lahat I mean, as early as being a student, gigil na kagad yung mga student na to connect with other people, to have certifications, to do a lot of hackathons, to have an intensive portfolio at all. Ganyan. So, iba siya dun sa namin. Kaya hindi ko rin talaga masabi na ganito yung sundin nyo sa kung ano ginagawa ko. But I would suggest na gawin nyo yung current trend ngayon na kung anong ginagawa talaga. In order for you to become competent enough when you are trying to enter the industry. Ganyan. Sabagay kasi iba na nga rin po yung application process from your time. Actually. Sir, Yun. pero how about lead code naman po? Parang yun nga po naging trend daw po siya sa technical interviews na you're asked to solve lead code problems. May experience po ba kayo doon? Wala. Wala, hindi ko nga alam yon. Like, legit, hindi ko siya alam. Okay. I'm just a normal dev joke. Hindi ko siya alam, pero naririnig-rinig ko siya na parang something na platform siya to do development. Practice. Yun. Sige, kung yun ang gawin nyo siya, okay. I mean, hindi dahil para for requirement, but a practice for yourself as well to expose sa mga ganon. Alam ko parang yun ba yung may parang contribution, something na parang may expose kung ilang scores mo, ganyan? Parang may DSA problems. Okay. So, I think that would be helpful. Kayo ba nag-code ba kayo? Hindi nga po, sir. Ba't nyo tinatanong? Ba't nyo tinatanong sa akin? Joke lang, pare-pareho lang pala tayo. Pero sabi nga nila, sir, bakit ka nga daw nag-weightlifting kung sports ka? Pero parang weightlifting for the mind daw si lead code. Hindi ba siya nagagawa sa pag-aaral? I mean, during the study? Not Pero parang so application po siya. So, Application. Pero yun, if that would help you to practice everything in programming, lalo-lalo na kung programming, then sige, go. I mean, i-pursue nyo siya or gawin nyo siya. Yun. Yun. Pero hindi naman siya requirement at all as long as you are capable on doing some stuff when it comes to programming, ganon. So, okay lang yun, ganon. So, sa experience sir, parang wala pa namang hinihingi na kailangan meron kayong natapos na lead code or certificate. Wala naman kasi parang hindi rin siya requirement ng companies na meron ka dapat
ganito, meron ka dapat resources na ganito and so on. So, hindi naman siya requirement at all. It's just na parang ano lang siya, extracurricular activities that can add to your profile as a skills na ginagawa mo. Ganon. Sir, sa tingin niyo po ba, in the context of learning new skills, Mm. kumbaga, di ba parang may trend recently na using AI to help you learn or do certain tasks? Do you think po ba na nakadamage po ito sa amin? Oo naman, no. Joke. Kitang-kita ko sa mga estudyante. Okay. Sige, maging Yun honest na naman, ba? Kumbaga, kunyari, programming subject. Sobrang galing ng estudyante ko magpasa ng assignment. Perfect talaga siya, 100, walang duda doon. Pero pagdating ng hands-on, wala nangyayari, 5. So, anong reflection doon? Okay? So, you are using AI to accomplish your task, pero hindi mo inaabsorb yung kailangang matutunan, which is yun yung bad effect ng AI. Na parang inaasa mo na lang sa AI kung ano yung kailangang gawin and hindi mo inaalam kung ano yung dapat mong gawin. Okay? Which is, sige, tama naman. I mean, even I do tend to use AI in doing dev stuff. Though hindi naman ako magpapaka-hypocrite about that. Ginagamit ko rin siya. But after using it, minimake sure ko na dapat alam ko yung nangyayari dun sa code. Like for example, nag-asa ko sa Copilot paano gagawin to. Hindi lang basta-basta ilalagay siya dun sa file itself, but I tend to understand yung flow niya. Opo. So as much as possible, alam yung nangyayari dapat na hindi mo iaasa sa AI. Kasi paano mo siya i-explain if hindi mo siya alam? Yun dapat yung ma-impose or maintindihan ng new generations as well ngayon. Okay na okay lang i-embrace yung AI but you need to understand to utilize it properly. Okay? Sir, so parang dito pumapasok yung responsible use of AI. And yun nga po, in my experience, definitely, AI helps in certain programming tasks talaga. And napaka-importante talaga na you don't blindly trust. Kasi actually ako, sir, hindi ko pinagkakatiwalaan yung code na yun eh. Amen. Kasi, sir, Totoo ba? yeah. Sige. Kasi what if yung logic niya is iba sa what I had in mind? And syempre, sir, magkakaroon ng fatal mistakes and down the line sa code. And kung binasa ko man lang yung code na ginawa niya, at least I could see kung tama ba yung ginagawa niya, yung ginawa niya. And parehas kami nung nasa isip. Ikaw naman, Joash, like, di ba? Like, parang hindi ko rin, admittedly, gumagamit rin ako ng AI, but more on for reference on how, let's say may problem akong kung paano yung magiging flow, but yung actual idea when it comes to hands-on coding, prefer ko pa rin na ako yung magta-type individually and then titingnan ko lang kung parang tama ba yung nagawa ko, if like ganun din ba yung how other people would do it according to the AI. Totoo ba? Or for the show lang? Oh, Show. nice, sir. Baka for the show lang. Kaya na, estudyante ko kayo before. Alam ko yung mga galawang kanyan. Huwag na akong... Malinis ako, sir, kahit tignan nyo yun. Oo. Hindi, let's be open up lang rin naman na it's okay to use AI but you don't need to abuse yung AI to the extent na inasa mo na lang lahat. Okay, kasi ikaw rin na magsasuffer niyan at the end of the day. Okay, pero kung wala kang konsensya, sige, go. Ayun, pero yun, gawin nyo lang yan. Okay, yun. Parang damaging talaga if mag-rely ka sa AI 100% tapos hindi mo na ito double check kung ano yung Exactly, ayun. So, yun. Okay, so sir, moving on po, nakikita namin yung mga day in the life of like ganto tech person, yung nakikita namin yung mga TikTok na gano'n. So parang pansin namin na madalas parang pa-chill-chill lang sila, like kumakain lang and then Para aesthetic, ganun. Parang I mean, lang, aesthetic sir. life of a dev, So, ganun. parang nakaka-inspire naman na halagay niya na ba yung gagawin talaga. Pero alam naman namin na, of course, it's not always like that. So gusto namin malaman, sir, ano po yung mga part na hindi nila pinapakita sa mga ganun na video? So what is it like working in the tech? Yun, yung hindi nila pinapakita is yung pag may mga pagkakamali. I mean, yung mga pagko-code lang hindi ayos. Okay, yung mga So, syempre naman, kasi as an influencer sila, papakita nila kung ano yung pag-romanticize dun sa Pero hindi nila rin pinapakita yung how to, sa dev perspective, hindi nila pinapakita kung gaano kahirap to address certain problems through coding. So, syempre, di nila papakita how to fix yung certain problems given na ganito yung problema. Tapos, it takes a lot of time or days para ma-solve yung problem. Pero, okay lang naman yon kasi, biglang bawi na. Para ma-inspire rin naman yung mga viewers nila to do it. Yun. Alam ko nga, sir, meron kayong TikTok, nakita ko yun sa... Baliw, iba yun. So, day in the life Oo, na sir. kayo, sir. Ito yun. O, hindi yun sa YouTube yun. Dati pa yun. Wow. Anyway, balik sa question. Sige.
Kayo ba, ano bang naiisip nyo pag maggagawa ng ganon? Parang feeling ko, Hindi, wait lang. Ang tanong muna pala, gusto nyo bang maging dev in the future? definitely. Ikaw? We, Oo. baka for the show lang ah. Gusto ko mag-dev kasi parang Nagda-doubt ka? nagda-doubt ako, parang gusto ko na lang din mag-cybersecurity. Bakit ka nagda-doubt? Kasi parang mas mataas yung chance na magka-pera. Saan? Cybersec. Totoo ba? Parang, hindi, ewan ko baka bias lang ako. Kasi parang ang hirap maghanap ng trabaho sa cybersec. Discredit yung mga elective people natin dito. Subjective lang naman. Hindi, totoo lang, in experience, mahirap talaga. Kailangan mo pa ng prior experience with development before transitioning sa cybersec. But yun, meron naman talaga na na mga opportunities with cybersec. Pero yun rin yung gusto ko nang i-address na bakit nahihirapan yung mga tao, or I mean na natatakot sila when it comes sa programming. Yun rin yung lagi kong tinatanong na ayaw nila mag-programming kasi nahihirapan daw sila. Ano yung problem? Hindi ko siya sinasabi dahil kaya ko mag-program, but gusto kong malaman in their perspective na bakit nahihirapan sila. Hindi para hindi para sila, kundi gusto ko lang malaman and then to address yung thoughts nila, bakit sila nahihirapan. Kayo ba, ano bang sa tingin nyo? Bakit sila nahihirapan? Well, definitely, sir, maraming factors yan. Like, for example, they've accomplished a lot, pero sa tingin nila, yung skills na yun is like, hindi sa kanila talaga. So, they would call it like imposter syndrome. Exactly. Diba, sir? Which is very common sa tech industry, yung imposter syndrome, na feeling mo hindi pa sapat yung ginagawa mo. Pero sa totoo lang, most of the people are impressed with what you are doing. Kayo, sir, naranasan niyo. Uy, ano daw? Naranasan niyo ba? Hello. Hindi, naranasan ko naman siya na feeling ko hindi pa sapat yung ginagawa ko sa kung ano yung kailangan kong gawin. Kasi ang isip ko, dapat ganito yung kailangan kong gawin and so on. Hindi para ito impress them, but to do what I'm doing. But technically, nagagawa ko naman talaga siya. It's just that I think na hindi pa sapat yung ginagawa ko and I compare myself to other people. Which is, yun rin yung dapat alisin sa isip ng mga papasok sa industry na yon, na you don't need to compare yourself with other people. Like, for example, sa inyo, as a student, feeling mo si Dominic, sobrang dami niya ng ginagawa sa pagiging student, ang dami niya ng org, ang galing niya sa programming, tapos ikaw, feeling mo parang simpleng estudyante ka lang na kayang mag-code. So, parang nadi-discourage ka if para sa akin pa ba to? Which is, hindi dapat siya ganun. Kasi, after this academe, lahat nung na-experience nyo, or I mean, lahat nung na-achieve nyo is mawawala siya. For example, naging summa cum laude ka, hindi titignan ng company kung summa cum laude ka. Okay, may dagdag sahod, pero at the end of the day, pare-pareho lang kayo ng gagawin in life. And, pare-pareho lang kayong mahirapan sa ginagawa nyo. Yon. So, meron akong mga experience na ganyan na parang mga batchmates ko before nung college na parang most of yung batchmate ko na yon is puro may mga tres, bagsak, ganyan, na-delay ng graduation. Pero ngayon, nasa Japan na siya nagtatrabaho. Wow. Pero yun nga, parang hindi nakabase sa kung ano yung performance mo nung college ka. Tsaka kung ano yung naiisip mo, yung mangyayari sa'yo in the future. Because ikaw pa rin yung kung dadalhin mo siya, or I mean, gagawin mo siya, or I mean, i-absorb mo siya, hanggang doon ka na lang. Hanggang doon ka na lang talaga. Sa bagay, no? Ayun. So, if feeling nyo na hindi nyo kaya mag-laude, okay lang yan. Gusto mo ba? Mga ganon. Parang kung ayaw nyo na, huwag kayo mawawalan ng it's just a number. And it's just a PubMat sa FB. Joke. Yan, PubMat lang siya ng mga pages nyo. Okay. Then, kidding aside, good thing pa rin naman na may laude ka. But something na hindi ako nagiging bitter kasi hindi man ako laude hindi rin ako laude nung before. But it is something na it is just a number and mawawala talaga siya after ng graduation. So, parang pantay-pantay lang din after. Maalala mo lang na nagkaroon ka ng tarpaulin sa barangay nyo. Yun yung mga ganung amats lang. Pero it's important pa rin to excel in everything. Yun. Sir, kanina pa natin ina-hype up yung salary ng CS pati tech space. Can you give us the actual? Actual talaga. Hindi sa akin. Hindi sa'yo. Like, what you would Average expect. ng fresh grad. like yung first, Estimate
Ano ba in-expect nyo? May pang Samji. Hindi, Samju 500 lang yun. Pero ano yung in-expect nyo monthly? Ano ba yung say? Monthly, ganon. Let's say around 30. Parang ganun. Is that reasonable kaya? Demanding na kayo nun. Joke. Ang tigas na ng mukha. I mean, kay Kayo po ba, sir, 30, masashare nyo? yung sa akin? Sige, since nagbago na naman. Joke. I mean, nag-improve na naman. Sige, yung starting salary ko, pwede ba yun? Pwede ba yun sabihin? Okay. Kasi, sige, pwede naman sabihin. Nagbago rin na naman. 30,000. Wow. OA. Sabi mo sabi mo estimated mo 30,000. Napaka-OA. Grabe naman, sir. Ah. Kasi dati, malaki na yung 30K. Like, binrog. I mean, among with my friends, ako yung pinakamalaking sahod. Like, yung sila, di ba, hindi naman ako loud, pero 30K ako. Joke. Kasi yung sila rin before, parang nasa 20, 22, 23, mataas na yung 25. So, starting lang. Starting lang yun. Wala akong alam nun, no? Ang alam ko lang nun, C#, ganyan, web dev hindi ako marunong. Yun yung patunay na walang yan. Joke. Kasi pumasok ako, nag-work ako na ang alam ko lang, C#, tas drag and drop lang. Tapos pag kinlik mo, lalagyan mo ng actions. Tas yun lang. C, tapos Java, yun lang. Tapos konting kwento lang. Pero yun kasi, dapat you need to be or that, tawag dito, you need to be determined and you need to have a perseverance in order to achieve what you want to do or what you want to have. Okay? Kasi hindi naman nadadala lang sa face card. Hindi naman nadadala sa face card lang yung mga ganyan na napakagaling ng mukha mo, ganyan. Hindi na siya nadadala, that kailangan may utak ka pa rin. Okay? So, yun. Yun yung pero feeling ko kasi ngayon yung 30K parang, na siya, I mean, sa generation nyo, demanding kasi kayo. Joke lang. Kumbaga parang, mataas na rin kasi yung living standard ngayon. Okay? Yan, laging nakasangyup, ganyan. So, parang hindi na siya afford talaga. Okay, but in our generation before, malaki na siya. Okay, pero yun yung expectation. Like, mapapawaw ka talaga na kaya mo siyang i-earn, or I mean, hindi ka nagbayad ng tuition tapos ganun yung salary mo. Ganun. Sa dev yun na, pero hindi ko alam sa iba. Yan. So, sa mga kaibigan niyo rin po, sir, dev rin sila. Dev rin sila. Pero ibang companies lang. Sa tingin niyo po ba, sir, Ah. yung skills niyo ba yung nag-play ng part dun sa 30K salary niyo or sinwerteng kumag lang kayo? Hindi, feeling ko, yung nagdala sa akin sa 30K is yung pagiging busilak lang yung puso. Well, sir. Hindi. Face card talaga Hindi naman, grabe. Hindi. Siguro yung nagdala lang sa akin is destiny. Hindi, seryoso talaga yon. Seryoso talaga yon. Wala akong skills na though hindi ko naman, wow, humble. Kumbaga, hindi ko naman, nagpa-program naman ako. But I think, destined lang talaga sa akin mapunta yung dun sa company na yon. Ganon. Sana extended kami, sir, ng 30K salary. Sakto lang yun. Sakto lang. I mean, syempre, apak muna kayo sa lupa na mababa. Huwag muna kayong 40K kagad yung asking nyo. Baka pegsasan ko lang kayo. May mga ganon. May mga ganon kasi na, syempre, kasi, based on the influence of the social media, yung mga TikTokers na sinasabi na ganito yung sahod nila, ganyan. So, na-influensyahan yung mga bagets na dapat ganito yung sahod nila. Okay? So, know your worth, but don't forget na yung level na kung nasaan ka pa lang naman. Pero nasaan ka pa lang naman. Inulit. Yung kung nasaan ka pa naman, ganon. So, yun, it will improve. Ganon. So with that, sir, sabi niyo, destiny nga naman kung bakit kayo napunta din Yes. sa first job niyo. Well, dito ngayon sa work niyo, sir, and sa tagal niyong 7 years na po kayong nandito, was there ever a moment where naisip niyo na parang, hindi pala ako dapat dito? And parang, can you share one instance or one moment that made you doubt your career choice? And another instance po that made you think na worth it yung pagpasok niyo dito or lahat ng pinaghirap? Haba ng tanong. Joke. Hindi, feeling ko wala naman. Galing ko eh. Hindi, joke lang. Hindi, meron naman na times na nagda-doubt ako kung dev pa rin talaga ako. I mean, para sa dev pa talaga ako. Kasi parang, siguro na feel ko yun pag hindi ko na nasosolve yung kailangan kong gawin. Baka siguro demotivate lang ako or hindi ko na talaga gusto yung ginagawa ko. Na parang year 2023 or 2024 na iniisip ko na parang
pang dev ba talaga ako, ganon. Kasi parang hindi ko na kayang gawin yung ginagawa ko. Okay? Parang gusto ko na mag-shift from other field, ganyan. Na siguro, and then I realize lang din na parang it is a common thing na ma-experience mo talaga siya. Kasi nga, syempre, there are different instances that affects what you're currently thinking. And, kaya naman siya ma-overcome. Di ba, dev pa rin ngayon. Kaya kumbaga parang, yun, dumadating naman rin ako talaga sa point na yun, na during the journey, may ganong instances pa rin naman talaga na you are doubting yourself and you are asking yourself if capable ka pa ba dun sa kailangan mong gawin. Or I mean, sa ginagawa mo. So, parang na-experience niyo po yung mga burnout, ganun. Oo naman, no. I mean, Gen Z rin ako. The joke lang. Kumbaga, na-experience ko rin naman siya. Like everyone experiencing that as well. Okay? Na hindi lang naman yung burnout is nanggagaling sa work, but also with the surroundings and the environment na ginagalawan mo. Okay? So, hindi lang siya dun sa task na ginagawa mo, but also with your colleagues. Okay? But, yun yung na-experience ko rin naman siya. So, paano nyo po sila nakaka-get over? Like, may tips ba kayo? Like, if meron pong, sa journey namin, nagbe-burnout na kami sa, like, pagde-dev, meron po ba kayong tip para makatulong ulit, para bumalik yung spark? Sa pagde-dev? Oo. Isipin nyo pera. Joke. Kasi pag inisip nyo yung pera, wala talagang, Sir, napag-aalala tayo, sir. sino bang hindi mo kang pera dito? Nasang kamay. The joke, wow, totoo ba? But then, yun, siguro yung, nagiging ano ko lang din naman talaga is na kailangan ko siyang gawin kasi requirement ko siya or I mean obligado akong gawin siya. Kasi anong gagawin ko pag hindi ko siya ginawa? Magre-resign tapos or hihinto tapos mawawalan o tambay na lang. Yun. So, kailangan siyang gawin talaga. Ayun yung mindset ko na binigay siya sa akin kasi kailangan ko siyang gawin. Ganon. Kayo ba? Ano bang ginagawa niyo pag nababurnout kayo? Sir, naglalaro na lang po ulit. Hindi, tama rin naman that you need to have an outlet if you are nababurnout na kayo sa mga ginagawa niyo tapos matatanong niyo kung para dito pa ba kayo. Ganyan. So, outlet like paglalaro ng games or hanging out with your friends to consult or to ask kung ano yung to mention kung ano yung nararamdaman nyo and to share your thoughts to them and to have advice from them as well para maintindihan nyo na you are not alone on addressing everything. Okay, yun. Sir, so ang galing nga po na parang on our perspective, before namin kayo makilala, para kayong nandito kayo sir, pero ngayon parang gumaganon na Acting lang yun. Pero like, you know sir, Si Lord pa rin. wow, tama nga naman. Sige, go. And like, sa tingin namin talaga, may mga heights talagang unreachable. And now, we could somehow see kung saan na kayo nagagaling. And we know na you're just like us, na you have doubts, you feel pressure. Mm-hmm. Now, despite all that, sir, do you think that on the past, may dapat kayong nagawa na you could change? Parang wala. Joke. Eh. Parang perfect ko na eh. Joke. De, joke lang. Ano ba? Siguro, ano bang pwede? Ay, feeling ko gustong baguhin, ganon. Oh, yes. Feeling ko, Kunwari, may time siguro na- may mga things or may mga bagay na nakakalungkot na hindi ko siya nagawa. But, I think it is okay na nangyari siya. Kasi I will never be the person who I am today kung hindi siya nangyari. For example, na-demotivate ako to do programming or I mean, to do coding. Kung hindi siya nangyari, hindi ko ma-experience or ma-realize na kailangan ko siyang gawin and I need to exert more effort to excel dun sa ginagawa ko. Ganon. Parang kung hindi ko siya nangyari, parang mag-stagnant ako na ganito lang yung flow or naka-flat lang yung career ko. Ganyan. So, yun. Totoo yung sinasabi niyo, sir, like na if you were to go back to the past, parang para sa akin wala rin akong babaguhin eh. Kasi like, canon event ko yun eh. Like, I wouldn't be who I am today kung hindi nangyari yung mga traumatic, yung fun moments na yun. Inulit mo lang yung sinabi ko. Siyempre, sir. Nangopya kayo ah. Diba? Sige, go. Sina-GPT ko, sir, sa utak ko. Ayun. Okay. So, like, normal naman yun sa atin. Sir. Normal naman yun. Like, yun, sige, given na may mga naisip tayong
gusto natin baguhin. But hindi na natin siya mababago. And ma-realize, and we need to look on the brighter side na nangyari siya because something prepares us to be better. Ganon. They really shaped who we are today. Yun. Inuulit ko lang din yung sinasabi Oo. niya. Ulitin nyo lang para maganda yung viewers. Joke. Para ayusin nyo. So, meron ba tayong ano kayo, sir? Sabi niyo, I mean, gets ko naman na wala na kayong gustong baguhin. Sabi niyo, I shape who you are today. Pero meron ba kayong specific na thought ka na, like, opportunity ba or something? Or person. Hindi sa person. Joke. Sa experience, ano ba? Siguro, ang ingay nila, no? Joke. Ang ingay na mga, sino ba yan? Joke. Ano bang experience? Like, kung ano yung mga gustong, Like, may opportunity po sana kayo na pumasok sa company na to, tapos hindi nyo tinik, tapos Siguro, wala naman. Wala talaga akong maisip. Habang binabasa tong tanong na to, I mean, legit, wala akong maisip. Like, for example, totga ko sanang maging, nasa pre-med sana ako. Totga ko sanang dapat dito sa company to. Wala talaga. Kasi, nasasabi ko siya siguro kasi okay pa ako sa nangyayari sa akin. I mean, wala akong regrets sa mga nangyayari. As mentioned dun sa mga sinasabi ko rin kanina, na hindi ko siya sabing regret siya or I mean, something na pinanghinayangan ko. Yun, kasi parang feeling ko okay naman lahat. Kasi I'm looking for the positive or the brighter side ng mga nangyayari. Ganon. Though hindi ako nagpapaka-toxic positivity. I mean, ganun lang ako para ayoko na kasi siyang isipin na hindi ko siya nagawa, hindi ako capable ng ganito. Kasi anong mangyayari pag inisip ko? I mean, it will degrade kung ano yung na-build up ko na sa sarili ko. Okay, so now we're almost nearing our end. Dito na tayo sa Q&A portion. So ask kami ng questions kung meron bang gustong itanong, specifically yung mga students. And here are some... May mga nagtanong naman ba talaga? O baka kagawa-gawa nyo lang yan, for the good TV, ha? Sige. So, ito, wala pa kay XOXO Gossip Girl. Tanong niya, aside from upskilling with certifications, building projects, joining hackathons, and developing our soft skills, are there other ways to further strengthen our market value in the tech industry? Magpakabuti lang talaga. Joke lang. Siguro tawag dito, kung, I mean, yung technical side kasi, kaya siyang aralin self-study. But if you focus as well with soft skills na hindi naman natuturo mismo sa academe, then I think yun rin yung kailangan i-practice. Like how to survive everything or how to deal everything without breaking down or I mean getting burned out. Ganon. So yung importante talaga yun. So, yung mga mental health. Actually. Adaptability. Kasi everything can be learned for a day or a week or a month. But if you build up your personality and yung strength dun sa inner self mo, yun talaga yung importante. Yun. Na para, kunyari, kung stable, or I mean, kung healthy naman yung, or I mean, maayos yung soft skills mo, it can connect you with other people sa mga networks or sa mga companies, ganyan. Sir, so our next question is from Jelly Ace. Sabi niya, is it really worth it to continue this nightmare? College life as a CS student. Nightmare, bakit? Tanongin natin kaya sa kanya. Bakit nightmare, be? Hindi. Oo, ituloy nyo. Ituloy nyo. Nasimulan nyo na di ba? So, lalong-lalo na kung ang pinag-aaral ka lang ng magulang mo and yun lang yung ways how to, ituloy mo na kasi sayang yung oras. Pero kung hindi ka naman rin masaya, okay lang rin naman. Kasi mahirap naman ipilit kung hindi ka naman masaya. And I mean, hindi mo malalabas yung full potential mo kung hindi ka masaya sa ginagawa mo. But, ayun nga, sabi ko sa sarili ko, look on the brighter side of things. Na, bakit mo siya ginagawa and bakit mo siya ginagawa and bakit siya para sa'yo. Yon. May reason bakit, So, di siya nightmare, be. Anong year yan? Joke. Wait mo lang ako. Joke lang. So, the next question is from 2s and 5s. And ang tanong niya ay, as a professional in the tech industry, would you recommend being a jack of all trades or specializing as a master of one? Ang hirap kasi pag jack of all trades merong mga trade-off or merong kapalit din siya. Like time,
ang daming kailangang gawin. Pero for me, siguro kung gusto mo ng payapang buhay, I mean yung stable lang, you need to focus on one thing, one scope lang. Okay? Para mas ma-practice mo siya ng todo. Pero kung kaya mo naman siyang pagsabay-sabayin, okay lang rin naman siya. That will benefit for you if you want to transition from one field to another. Yun. No, I mean, walang bias dun sa yan. Pero ako, kung papapiliin, I would prefer to be master ng isa lang. Oo. Yan. Sir, so you've mentioned na gusto niyo maging master of one. And I think related dito yung question ni Anonymous na about finding their niche. So what advice would you give to a graduating student who still haven't found their niche in their field yet? I mean, mag-explore ka outside of school. Outside. Actually, dapat alam mo na kung sino ka eh. Before ka graduate. Like, kilala mo na kung ano yung kaya mong gawin, ano yung mga weaknesses mo, ano yung mga strengths mo. So, dapat alam mo na siya. And then, gamitin mo siya para ma-explore mo pa yung industry. Ganyan. Para malaman mo pa kung ano yung mga possible na pwede mong gawin using your strength and weaknesses. Ayun. So, ang next question po natin ay kay Sam, and this is more of like hindi siya ng advice. As a technical lead, what can you advise about people losing interest in what they've committed to do so? Here's the situation. You're a technical lead of a company, but you also have other leads under you and they have members. Trust is not enough. You have to do something. What words of encouragement or actions would you say to your leads that they may also pass to their members in bringing the fire back on the community or the company? Tinugo ako dun. Ang haba. Sige, yung question is, ano yung mapapayo sa The lead leads under na- you, na paano nila ma-encourage encourage na, yung- yun nga, parang nawala na yung spark nila, hindi na sila as committed. yung mga Sa job subordinates. nila. Opo. Tapos ipapayo ko dun sa mga leads. Siguro yung masasabi ko is maging tao lang din. I mean, sana gets nyo yung pagiging sinasabi kong Totoo. pagiging tao. Like, hindi dapat more of business related or I mean work related lang yung pinapayo mo. You need to put your shoes sa shoes nila because you are also a junior before and gets mo yung struggles nila. So in order for you to get or to have a good team is to learn to be with their side. Or hindi naman laging silang kakampihan. Like to understand ano yung nangyayari. Emphasize. Yan, empathize. Okay. Dapat maging makatao ka lang din. Okay. So, ganun dapat yung, I mean, yun yung mapapayo ko na always treat them as a person or as a people na nilulook up ka kasi someday they want to be like you. And ayaw mo namang magkaroon ng generation or ng team na toxic and kinakayawan ng ibang tao. Yun. Okay. So, alam mo na, Sam. Sino siya? So, sir, this next question is another anonymous question. So, tanong niya is this Tagalog. a career still worth pursuing in the job market if it's already oversaturated? Oversaturated means Masyado na maraming Nag-a-apply ka. nag-a-apply. oo naman. Oo naman. I mean, kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, there will be no mindset na ganon. It's just that you need to be competent enough to prove yourself that you are worthy with that kind of position. Yes. Kasi, yun nga, sa generation ngayon, marami nang magagaling mag-AI. Marami na magagaling mag-dev, gumawa ng skills na to. And you need to exert more effort. If you want to have, or kung gusto mo talaga makuha yung isang bagay, kailangan mo mag-exert ng effort. Okay? Yun. So, hindi lang pwedeng face card lang. Okay? So, kailangan mo mag-exert ng effort. Yun. Ayun, sir. So, that's it for all of the Q&A questions. Welcome everybody to our final segment of our podcast. Here is our Fast Talk. May ganon. So, in this short while, we will be asking a question and sagot lang naman is one or the other. Okay. Ready na kayo, sir? One or the other. Okay. Go. Game. Una, gala o tulog? Gala, syempre. Diskarte o diploma? Wait, diploma. Walang answer na explanation. Wala. Okay. Android o iPhone? iPhone. Passion o practicality?
Practicality. Morning or night class? Night class. Coffee or tea? Walang chocolate. Yung kape. Kape. Special day, sir. Yes. Uy, tuloy. Pastok ba to? Coding alone or in a team? Coding alone. High salary or work-life balance? Wait, ang hirap. Based sa age or ano? Based sa age ngayon, Hindi, sa'yo, sir. Sagot nyo. walang pwedeng ano, wait. Ang hirap. Kayo, fast high talk to, sir, salary or ah. work-life balance? Sige, high salary kasi yung experience ngayon. Overnight coding or early morning productivity? Overnight coding. Windows or Linux? Mac. Money or happiness? Shit, ang hirap. My God. Happiness. Mental health or productivity? Mental health. Work to live or live to work? Work to live. Debugging life or debugging code? Debugging life. Comfort or growth? Growth. Now or later? Now or late? Now. Ah, Nagduda. certificate or skills? Skills. Shift career or try again? If I fail? Yeah. Umiyok. Sorry. If I fail, try again. Sabay pa kayo. Dubai cookie or Ilocos empanada? Wala akong kinakain sa boat. Deserve ko to or wag na mahal? Ano? Ano? Pag bibili kayo, sir, deserve ko to or wag nang mahal? Deserve ko to. Kasi afford ko. Joke. Ay, Joke lang. grabe. Okay. Yun na? Yun na? Yes, Ba, sir. sir. Baya, walang thrill. Joke. Sige. Sige. Hinahanap ka atang question, sir. Okay. So, Uy, go. thank you. And that's all for today's episode of Usap Tayo Sinta. Yay! Before we let you go, we'd like to formally recognize the time and wisdom that you have shared with us and present this certificate of appreciation. Wow! Wow, may flowers, sir! Oh. Gagawin ko dyan. Baya, hindi naka-frame. Joke. Thank you. Thank you for inviting me dito. Thank you very much, And, sir, for your time. yeah, sharing my thoughts and expertise. Ayun lang. Yun lang. Plug your socials, guys. Social, sir. Ako? Sige, follow nyo ako sa IG. Follow nyo ako sa IG. So, hanapin nyo na lang. Hindi ko i-drop yung ano. Wow, special. Hindi, follow nyo na lang ako. Ganyan. So, nandito ba? Ay, papakita ba dito? Basta yan, edit na lang nila yan. So, follow nyo na lang ako. Yes, kung gusto nyo makakita ng aesthetic post. Wow. Hindi, yun. Follow nyo na lang. Yun. Thank you. Thank you guys for tuning in for today's Usap Tayo Sinta episode. We'll see you next time. Tara, Usap Tayo Sinta! Tara, usap tayo, Sinta.